May mga taong night shift ang kanilang trabaho pero matibay pa rin ang resistensya dahil di sila nagpapawala ng mga vitamins na katulad nito. Magandang gabi, ako'y magbabalik ka Organic Livings at ka Health Tips. Magbabalik ang inyong ka-health tips, no? Magbabalik ang inyong doktor-doktorat, charot. Ako pala isang LPT, Licensed Professional Teacher, guys. Ang isang guro ay kung may talent naman sa paghatid sa inyo ng health tips. Ang health tips na ito, ang ka-organic living na ito ay evergreen content, no? So, evergreen content, kumbaga, informative content at hindi siya mapanis at sure ako meron kayong matutunan sa video ito. So, let's go guys. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Huh? May mga tao na trabaho nila ay mga night shift sila pero matibay pa rin ang kanilang resistensya dahil di sila nagpapawala ng mga ganitong vitamina, ano? So tips number 1, vitamin D, no? Kaya sila malakas kahit na ang kanilang trabaho ay panggabi, night shift, dahil meron silang vitamin D. Isa ito sa mga nutrients na madalas kulang sa mga laging panggabi ang trabaho. So guys, vitamin D talaga ay napakahalaga sa ating katawan. Kapag mababa ang vitamin D, maaaring humina ang normal na immune function. Yes, siguro ako, masasabi kong mababa o mahina ang aking vitamin D kasi kunti pa lang trabaho ko sa araw pero madali na akong mapagod, no? Pagpaligo pa lang ng mga baboy, mga biik. Yan lang trabaho tapos bigla na akong nanghihina, ano? Kumbaga parang pagod na. Yung pala kulang sa vitamin D. Maaring humina ang normal na immune function. Maaari ring maapektuhan ang kalusugan ng buto at kalamnan. Yes, kailangan ng mga vitamin D para hindi humina ang ating kalamnan, no? Ating mga buto at kalamnan para laging energetic, ano? Sorry guys. Mas mataas ang posibilidad ng deficiency kung bihira kang mabilad sa araw. Yung vitamin D guys, yung mabilad ka sa araw is isa rin yung vitamin D. Gawin na lang kung bihira kang magkaroon ng sun exposure, magpatingin sa doktor para malaman kung kailangan mo ng vitamin D supplement. Karaniwang dose para sa maraming adults ay 600 to 800 IU bawat araw. Pero maaaring mag-iba depende sa iyong pangangailangan. So guys, hindi mo na kailangan ng vitamin D supplement. Ang araw ay vitamin D din yan. Magbilad ka lang mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Vitamin D na yan, no? So, lalakas ng iyong katawan. So, paano ka makabilad kung night shift ka naman? Kung meron naman kayong time, no? So, tips, hinalito pa pala, sino ang pinaka makikinabang dito? Mga permanenteng night shift workers na bihirang maarawan. Ayan guys, vitamin D, meron kayong, kung bihira kayong maarawan, hindi kayo hindi kayo sun exposure, magpa-check up na lang kayo sa doktor na malapit sa inyo para meron silang mai-recommend sa inyo na vitamin D para hindi kayo manghihina. Tips number 4, vitamin C. Mahalagang vitamin C para sa normal na immune function. Ayan, kumain lamang ng orange, dalandan, ayan, vitamin C na yan. Nakakatulong ito sa suportahan ang immune cells, no?
Nakakatulong ang vitamin C tulad ng pungkan, orange, dalandan ay nakakatulong protektahan ang ating katawan, no? So yun. So suportahan ang ating mga immune cells. So protektahan ang katawan laban sa oxidative stress, no? Sa ilang pag-aaral, ang vitamin C ay protektahan din ng ating katawan laban sa oxidative stress. Sa ilang pag-aaral, maaaring bahagyang paikliin ang tagal ng sipon kapag regular itong umiinom, pero hindi ito napipigilan ang lahat ng mga infection. Yes guys, naniniwala ako diyan kapag alaga ka sa vitamin C, madasaglit hindi tumatagal sa inyo ang sipon at ubo. Yung anak ko, yung bunso ko, kasi lagi ko siyang pinapainom ng vitamin C. Kapag nagkaubo siya guys, 1 araw, 2 araw lang wala na. Yes, promise. Ganun din ako guys. Nagtataka ako, ang iba, pag nagkakaubo, abutan ng 1 buwan, ilang linggo at 1 buwan, no? Samantala, ako, puyag-buyag lang. Tulad ng anak ko, bunso ko, alaga ko siya ng vitamin C talaga. Kapag nagkakasipon siya, kapag alaga kayo ng vitamin C, hindi tumatagal ang sipon at ubo sa inyo. No? Totoo yan guys, proven ko na yan. And then, gawin na lang mas unahin ang pagkain ng prutas tulad ng kalamansi, orange, bayabas o kiwi. Kung kulang sa pagkain, maaaring magtanong ng doktor kung kailangan ng supplement. So, yung anak ko kasi bihira lang siya makakain ng prutas kasi mapili. Pero malakas din siya kumain ng orange. Orange lang talaga sa kanya. Inaalalayan ko pa rin siya na hindi naman kasi araw-araw kumakain ng orange kasi malayo din yung bilihan namin kasi nandito kami sa sitio, no? Inaalalayan ko siya ng vitamin C. So, yun. Nakakatulong yun sa kanya. So, yun. Number 3, sapat na tulog ang pinakamahalagang immune booster. So, guys, kapag night shift ka talaga, kung sa gabi ay nagjo-duty ka, puyat ka, dapat sa araw makatulog ka ng tama, makatulog ka ng maayos, no? Kasi yan yung immune booster natin, no? Kahit pang gabi ang trabaho, kailangan pa rin ng sapat na tulog. Yes. Kasi yung iba sanay na sa mag-work sa gabi, tapos sa araw naman tulog sila. So dapat siguraduhin yung maayos ang inyong tulog, no? Ang magandang daytime sleep ay nakakatulong sa normal na immune function. So, sa daytime sleep, babawi kayo kapag kayo ay night shift. Pinapababa ang epekto ng chronic stress, no? Nakakatulong sa mas mabilis na recovery ng katawan. So, ang gawin na lang, gumamit ng black curtains para dun sa mga night shift, mga puyat, nagtatrabaho sa gabi. Ang gawin nyo lang kapag kayo natutulog, yung black, yung maitim na cortina ang ilagay nyo sa inyong kwarto para madilim talaga, makakatulog talaga kayo ng maayos niyan, no? Gumamit ng black curtains, magsuot ng sleep mask kung maliwanag ang kwarto. So, mas mainam siguro black curtains na lang, no? Yung madilim, nakakadilim sa kwarto natin. O kung wala naman kayong kurtina na black, kasi nga, para dun sa mga tao na mahilig sa mga pamahiin, magsuot na lang ng sleep mask. Takpan nyo yung mata nyo para makatulog talaga kayo. Para dun sa mga maliwanag ang kwarto. Panatiling tahimik ang silid para makatulog kayo ng maayos dahil napaka-importante nito, no? Maganda na makabawi kayo at hindi humina ang inyong katawan. Panatiling tahimik, no? Panatiling tahimik ang inyong silid para hindi kayo maistorbo, no? Hanggat maaari, pare-pareho ang oras ng pagtulog pagtulog araw-araw. Yes, no? So, dapat, di ba sa gabi, pinapay sa atin ng doktor na dapat pakatulog 7 to 8 hours. Ay, yan ang tamang tulog, no? So, dapat sa araw, dapat ganun din. So, yun. Next, tips number 4, zinc. Tulad ng
Ang zinc ay mahalaga sa normal na paggana ng immune system, no? Makukuha ito sa itlog, sardinas, karne, at mani, at beans, no? Zinc, guys, kinakailangan natin ito sa ating katawan. Ang kakulangan sa zinc ay maaaring magpahina ng resistensya. Humihina ang ating resistensya, humihina ang lakas ng ating katawan. Ang gawin na lang, kumain ng balanced diet, mag-supplement lamang kung may deficiency o narekomenda ng doktor. So yun na guys, magpa-recommend na lang kayo ng doktor. Tips number 5, magnesium. Hindi direktang pampalakas ng immune system ang magnesium, pero mahalaga ito para sa maayos na tulog at muscle function. Makakatulong ito sa mas magandang sleep quality, normal na muscles at nerve function, pag-relax ng katawan pagkatapos ng trabaho. Magnesium palang kailangan, no? Para pa-relax ng katawan pagkatapos ng trabaho, no? Sub sa trabaho. Ang gawin na lang, kumain ng mani, munggo, whole grains at berdeng gulay. Magtanong muna sa doktor bago uminom ng supplement. So, kung hindi kayo sigurado sa supplements na meron kayo na iniinom nyo, gawin nyo lang kumain na lang ng gulay, mani, munggo, at whole grains, no? Mga berdeng gulay. Na tips number 6, hindi lang vitamins ang mahalaga, no? Tips number 6, hindi lang vitamins ang mahalaga. Mas malaki pa rin ang epekto ng healthy habits kaysa supplements lamang, ano? So, ugaliing kumain sa regular na oras hanggat maaari. Uminom ng sapat na tubig, magkaroon ng regular na physical activity, exercise pa rin guys, kailangan, no? Iwasan ang paninigarilyo, no? Iwasan ang panigarilyo kasi nga puyat ka na, magsisigarilyo ka pa, babagsak ang inyong kalusugan. Limitahan ang pag-inom ng alak, ayan. So guys, pag night shift ang inyong trabaho, iwasan nyo po ang paninigarilyo at iwasan nyo rin po ang pag-inom ng alak kasi nga puyat na kayo, naninigarilyo pa kayo at may inom pa kayo ng alak, mas nakakasira sa ating kalusugan. So yun lang guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan sa video ito tungkol sa ating kalusugan, tungkol sa mga vitamins sa ating katawan kapag ang isang tao ay night shift sa kanyang trabaho. So yun lang. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito upang ma-update kayo sa bagong post, ma-update kayo sa bawat video para meron kayong matutunan tungkol sa ating kalusugan. So, bye-bye!